King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1207. Nagpakita si Zhao Fang. Si Zhao Fang ay kasalukuyang nasa lugar kung saan nagpakita ang transparent na palasyo. Ang dating tahanan ng isang mahaba at walang patid na hanay ng kabundukan ay ngayon ay isang depresyon na natatakpan ng mga hukay at butas. Thwish! Thwish! Dalawang sipol sa hangin ang maririnig, na nagbabadya ng pagdating ni na Zhao Wang at Zhao Wan. Pareho silang may mga pinsala na may iba't ibang kalubhaan. Ang Eye of Myriad Forms ay parehong maaaring umatake at magdepensa, at si Zhao Wang ay nagtataglay ng isang hindi namamatay na katawan. Pareho silang maaaring magtamaw ng malagim na pinsalang dulot ng hindi pangkaraniwang mga kalaban. Neo. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumawag mula sa balikat ni Zhao Wan. Ang Golden Jade Race at ang Blue Scaled Race. Bumulong si Zhao Fang, malamig ang kanyang ekspresyon. Sa panahon ng labanan kanina, sina Zhao Fang, ang Black Destruction Serpent Dragon, at Little Ling ay dinala sa dimensyon ng Spacetime Robe. Nang makita ng Blue Scaled Race na ang grupo ni Zhao Fang ay mayroon na ngayong 3 tao, agad silang nagsagawa ng counterattack, at ang mga miyembro mula sa Golden Jade Race ay sumama sa kanila. Sina Zhao Wang at Zhao Wan ay may maraming pamamaraan, kaya kalaunan ay nakatakas silang buhay, ngunit ang nakaasol na nakadamit na elder na inalipin ni Zhao Fang ay naging biktima ng kanilang marahas na welga. Bumalik na tayo. Walang pakialam na sabi ni Zhao Fang. Natural niyang sinadya na bumalik sila sa teritoryo ni Zhao Fang sa Ancient Dream Realm. Dahil wala ng mga eksperto mula sa Ancient Desolate Realm of Gods na naroroon, medyo mahirap para sa isang grupo ng lakas ni Zhao Fang na lumawak at umunlad sa lugar na ito. Kaya, nagpasya si Zhao Fang na bumalik muna sa kanyang rehiyon sa perimeter at dahan-daang palawakin ang kanyang teritoryo. Whoosh! Sa mga taong ito, si Zhao Fang ang pinakamabilis, kaya inilagay niya ang lahat sa kanyang little world at umalis. Sa paglalakbay, nagsimulang maunawaan ni Zhao Fang ang instant movement habang lumilipad siya sa himpapawid. Bawat ilang araw, mauunawaan ni Zhao Fang ang isa pang bahagi tungkol sa instant movement. Buzz! Buzz! Ang katawan ni Zhao Fang ay naghuhumindig sa matinding ripples ng space intent na natunaw sa nakapalibot na espasyo. Buzz! Ang hangin ay umaalon sa space intent, na parang ito ay isang transparent na ibabaw ng tubig. Whoosh! Tumalon si Zhao Fang, itinapon ang kanyang katawan sa umaalon na ibabaw. 300,000 li ang layo. Buzz! Buzz! Umikot ang hangin habang nagpakita ang isang malakas na spatial ripple. Swish! Si Zhao Fang ay lumabas mula sa umaalon na rehiyon ng kalawakan. 300,000 li sa isang instant movement. Isang masayang sorpresa ang lumitaw sa mukha ni Zhao Fang. Natuto lang siya ng instant movement. Habang mas naging pamilyar siya rito, makakapaglakbay pa siya ng mas mahabang distansya. Matapos subukan ang instant movement ng ilang beses, ginamit ni Zhao Fang ang transmission ability ng Misty Spatial World para bumalik sa kanyang orihinal na teritoryo. Swish! Inilabas ni Zhao Fang ang kanyang 2 clone, ang Black Destruction Serpent Dragon, at ang maliit na pas ang magnanakaw. Master, bakit hindi mo kami tinulungan ni Little Ling na pangalagaan ang Sky Feather Island? Tanong ng Black Destruction Serpent Dragon. Ito ay gumamit ng napakaraming Origin Destruction Energy, na nasira ang pundasyon nito at naging sanhi ng pagbagsak ng cultivation nito. Kaya, hindi nito matutulungan si Zhao Fang sa gawaing ito. Hindi na kailangan. Agad na sagot ni Zhao Fang. Sa tulong ni Little Ling, talagang magiging madali ang pag-aalaga sa Sky Feather Island. Gayunpaman, ayaw ipaalam ni Zhao Fang sa napakaraming tao na maaari siyang pumasok at lumabas sa Ancient Dream Realm kung kailan niya gusto. Bukod dito, sa kasalukuyang antas ng lakas ni Zhao Fang at sa mga taong magagamit niya, ang paghawak sa Sky Feather Island ay hindi naging mahirap. Mabilis lang na mabawi ang iyong kultibasyon. Sinabi ni Zhao Fang sa Black Destruction Serpent Dragon. Hindi pa rin nagmamadaling umalis si Zhao Fang. Maghihintay siya hanggang sa mabawi ng Black Destruction Serpent Dragon ang cultivation nito, gumaling ang mga sugat ni na Zhao Wan at Zhao Wang, at napatatag niya ang sarili niyang cultivation. Whoosh! Isang figure ang lumipad patungo kay Zhao Fang.
Ang taong ito ay nakasuot ng damit na asol na tela at may magiliw na mukha na may balat na parang puting jade. Manam, Zhao Wei. Tumango si Zhao Fang. Ang soul clone na may Eye of Samsara ay tinawag na Zhao Wei. Sa ngayon, nagtagumpay na si Zhao Wei sa pagpino ng Eye of Samsara sa kanyang kaluluwa. Dalhin mo ang mga ito upang makatulong sa iyong paglilinang. Nagpadala si Zhao Fang ng ilang teknik, treatise, at secret technique sa isip ni Zhao Wei. Pinlano ni Zhao Fang na maging doktor si Zhao Wei. Para sa labanan, si Zhao Fang ay mayroon ng Zhao Wang, Zhao Wan, at ang Black Destruction Serpent Dragon, pati na rin ang maraming sinaunang hayop. Bukod dito, ang Eye of Samsara of Life ay hindi pinagkalooban ng maraming kakayahan sa pakikipaglaban. Para sa mga kadahilanang ito, mas mabuti para kay Zhao Wei na maging isang doktor. Ang isang benepisyo ay maaari siyang makatulong sa paggamot sa mga pinsala ni Zhao Fang at ng iba pa. Ang pangalawang benepisyo ay ang mga doktor ay maaari ring pinuhin ang mga gamot at table task na maaaring mapabuti ang bilis ng paglilinang ng grupo ni Zhao Fang at malutas ang mga bottleneck na maaari nilang harapin sa martial path. Nang halmahin niya ang katawan ni Zhao Wei, pumili si Zhao Fang ng malaking bilang ng mga materyal na uri ng buhay, na lumikha ng katawan na puno ng herbal na enerhiya at naaayon sa mundo at kalikasan. Ginawa ito para maging maayos ang kanyang landas sa pagiging doktor. Gayunpaman, kung ang isang tao ay walang talento sa landas ng medisina, ang landas sa pagiging isang doktor ay magiging mas mahirap na tahakin kaysa sa landas ng martial arts. Sa ngayon, mahihirapan si Zhao Wei na maabot ang antas na nais ni Zhao Fang. Swish! Sa isang kisap mata ng kanyang roba, kinuha ni Zhao Fang ang kanyang tatlong clone at ang Black Destruction Serpent Dragon sa dimensyon sa loob ng kanyang space-time robe. Ang oras ay gumagalaw ng 10 beses na mas mabagal sa space-time robe dimension kumpara sa labas ng mundo, at natural na kailangan niyang gamitin ito ng husto. Matapos ipadala ang lahat, si Zhao Fang mismo ang pumasok sa dimensyon. Thud. Naka-cross-leg sa lupa, sinimulan ni Zhao Fang na eyebrows ang space-time combat skills na nakaimbak sa space-time robe. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa space-time ay medyo mas mahirap linangin. Sa ngayon, dapat kong hanapin ang mga pamamaraan na pinakakailangan ko at pinakaangkop para sa akin. Pag-ungol ni Zhao Fang. Spatial Shift. Nakatuon ang tingin ni Zhao Fang sa secret spatial technique na ito. Ibinahagi ng spatial shift ang parehong likas na katangian ng instant movement, ngunit ang spatial shift ay naglagay ng higit na diin sa distansya, na nag-maximize sa distansya na maaaring maglakbay. Ang isang instant movement ay maaaring maglakbay ng ilang daang libong li, ngunit ang isang spatial shift ay maaaring sumaklaw sa 10-10 milyong li ng distansya, ang katumbas ng isang short-distance teleportation array sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ngunit may napakataas na pangangailangan ang spatial shift. Kailangan ng isa na magkaroon ng hindi bababa sa level 6 space intent para magamit ito. Maaaring isantabi muna ito ni Zhao Fang at magpatuloy sa paghahanap. Nahanap ko ito. Isang space-time eye bloodline technique. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Si Zhao Fang ang may pinakamatibay na theoretical na pundasyon sa mga diskarte sa eye bloodline, kaya ang mga space-time eye bloodline technique ang pinakaangkop para sa kanya. Spatial Lock Eye, Space-Time Seal. Ang mga pamamaraan ng cultivation para sa dalawang space-time eye bloodline technique na ito ay lumitaw sa isip ni Zhao Fang. Spatial Lock Eye. Eye lockdown ang isang rehiyon ng espasyo, na ginagawang imposible para sa mga kalaban na gumamit ng mga diskarte sa spatial na paggalaw. Sa sapat na malakas na time intent, maaari ding pabilisin o pabagalin ng isa ang daloy ng oras sa rehiyon. Space-Time Seal. Itoon ang space intent sa isang punto, nakakandado sa isang tao at nagbabawal sa kanila na ilabas ang anumang space intent. Kung ipares sa time intent, maaaring pigilan ang katawan ng kalaban, na kumikilos bilang isang immobilization technique. Ang Spatial Lock Eye ay isang middle-class na divine technique habang ang Space-Time Seal ay isang high-class na divine technique. Kaya, nagpa siya si Zhao Fang na magsimula sa Spatial Lock Eye. Hinati niya ang kanyang isip sa iba't ibang bahagi, na ang unang hiwa ng kanyang isip ay nililinang ang Spatial Lock Eye. Ang pangalawang hibla ng kanyang isip ay nilinang ang Golden Cone Sacred Lightning Body. Ang huling strand ng isip ay ginamit upang pag-aralan ang Void Eye Slash.
Mula nang pumasok si Zhao Feng sa Mystic Light Realm, ang Eye Bloodline technique na ito ay unti-unting nawala sa kanyang repertoire, ngunit ngayon na si Zhao Feng ay mas malakas at may kaunting mastery sa Space Intent, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa pagbabago at pagpapalakas ng discarding ito. Ang mga araw na ito ng paglilinang ay lumipas ng napakabilis. Sa isang tiyak na araw, ang katawan ni Zhao Feng ay biglang tumaas sa isang bagong antas. Ang katawan ni Zhao Feng ay kumikinang na translucent, ang ibabaw nito ay nagniningning sa ningning ng 5 kulay na kidlat. Boom! Hiss! Ang 5 kulay na kidlat at isang nakakatakot na pisikal na kapangyarihan ay lumabas sa katawan ni Zhao Feng. Boom! Bahagyang nanginig ang paligid. Naabot na ng Sacred Lightning Body ang ika-7 antas ng huling yugto. Nakangiting sabi ni Zhao Feng. Ang bagong 5 Elements Divine Power na nagtutulungan kasama ang kapangyarihan ng Tribulation Lightning ay naging mas madali para kay Zhao Feng na painitin ang kanyang Sacred Lightning Body. Bilang resulta, inabot lamang siya ng ilang dosenang araw upang makamit ang tagumpay na ito. Sa kanyang late stage level 7 na Sacred Lightning Body, maaaring umasa si Zhao Feng sa pisikal na lakas para durugan ang isang rank 2 True God. Pagkatapos pagtibayin ang kanyang cultivation, ginamit ni Zhao Feng ang Strand of Thought na ito para saliksikin ang soul-splitting technique, at pagkatapos ay pumasok siya sa isang panahon ng closed cultivation. Pagkaraan ng 10 ilang araw, binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata, ngunit ito ay para lamang subukan ang kanyang Eye Bloodline technique. Tribulation Lightning Eye Slash. Nakatuon ang tingin ni Zhao Feng sa isang tiyak na punto. Swish! Isang spatial vortex ang lumitaw, at pagkatapos ay isang puting blade ng malakristal na kidlat ang sumabog. Gotcha! Ang puting talam ay nag-iwan ng kakilakilabot na puting ningning saan man ito dumaan. Hindi sapat. Masyadong malaki ang spatial ripples. Madaling mapapansin ito ng mga eksperto sa Space Intent. Bumagsak ang ekspresyon ni Zhao Feng. Ang Tribulation Lightning Eye Slash ay isang bagong teknik na ginawa ni Zhao Feng sa pamamagitan ng pagsasama ng Void Eye Slash sa iba pang mga teknik. Ang Tribulation Lightning Eye Slash ay may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan, kaya kung ito ay direktang ginamit sa isang tao, madali itong matuklasan. Nagpatuloy si Zhao Feng sa pagsasaliksik at pagsubok. Lumipas ang kalahating taon sa isang kisap mata, ngunit mahigit kalahating buwan lang ito sa labas ng mundo. Master, nakabawi na ako sa antas ng isang rank 2 True God. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay pumunta sa gilid ni Zhao Feng at sinabing, dahil iyon ang kaso, lumabas tayo. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang maliwanag na mga mata. Sa Sky Feather Island. Nakabantay pa rin sa lugar na ito ang Sky Feather Island Lord, True God Guisha, at ang maraming True God expert ng Sky Feather Island. 4 na buwan na ang lumipas. Ngunit sa loob ng 4 na buwang ito, walang spatial ripples ang nakita sa paligid. Nagtataka ito sa maraming tao kung wala na si Zhao Feng sa dimensyong ito. Gayunpaman, hanggang sa may sinabi ang Sky Feather Island Lord, walang nang ahas na umalis. Big Brother, baka umalis na ang batang iyon sa lugar na ito. Nag-aalinlangan na tanong ni True God Guisha. Imposible. Dahil nagtatago siya sa rehiyong ito ng kalawakan, hanggat gumagalaw siya, lilikha siya ng spatial ripple. Ang sabi ng Sky Feather Island Lord, ang kanyang mukha ay malamig at madilim. Sa totoo lang, nagsisimula na rin siyang magtaka kung wala na si Zhao Feng sa dimensyong ito. Kung ang Zhao Feng na ito ay nakatago sa dimensyong ito at maaaring hindi magpakita ng sarili sa loob ng 4 na buwan, malamang na mayroon siyang kakayahang manatili sa pagtatago ng mas matagal. Bagamat ang 4 na buwan ay parang isang snap ng isang daliri sa mga True God, kung hindi nila lutisin ang bagay na ito ay magiging parang buto ng isda sa kanilang lalamunan, na ginagawa silang gumugugol araw-araw sa pagdurusa. Manam, lumitaw na. Biglang nanlamig ang mukha ng Sky Feather Island Lord sa gulat, ang kanyang mga mata ay sumasabog na may nakakalamig na liwanag. Pagkalipas ng 4 na buwan, sa wakas ay naramdaman niya ang isang alon sa dimensyong ito. Atake! Umungal ang Sky Feather Island Lord. Thwish! Isang gray-white light ang bumaril mula sa kamay ng Sky Feather Island Lord, ang malamig na enerhiya na naging sanhi ng panginginig ng mga tao sa takot. Whoosh!
Ang malamig na kulay abo-puting liwanag ay nag-iwan ng nagyayelong ambon habang naglalakbay ito sa hangin. Boom! Bang! Crash! Ang lahat ng mga eksperto na naruroon ay agad na nagpakalat ng kanilang divine power at itinutok ang kanilang mga pag-atake sa kung saan sumalakay ang Skyfeather Island Lord. Broom! Ang mundo ay kumulog at dumagundong habang ang mga shockwaves ng divine power ay kumalat sa lahat ng direksyon. Maging ang space ceiling array na nakalagay sa lupa ay nagsimulang mag-alinlangan. Nagtataka ako kung nagtagumpay ito. Ang True God Guisha ay medyo umaasa. Ang pag-atake ngayon ay naglalaman ng kapangyarihan ng halos 20 True God experts. Hahaha, ang daming manonood. Talagang pinaghintay ko kayong lahat ng matagal. Umalangaw-ngaw sa hangin ang walang kwentang tawa. Sa pag-aayos ng alikabok, dahan-daang lumitaw ang isang figure, na may gininto ang buhok at pilak na damit, gwapo at matikas. King of Gods, Kabanata 1208. Kapangyarihang pagdurog. Zhao Fang, nakalabas ka na sa wakas. Habang sumisigaw ang True God Guisha, nagsimulang kumulo ang makamulto na divine power sa kanyang katawan. Ang pagkamuhi at pressure na nabuo sa kanya sa loob ng 4 na buwan ay agad na pinakawalan. Siya ba ito? Ang ilang True Gods na hindi pa nakakita kay Zhao Fang ay malinaw na nagulat. Isang ordinaryong quasi-god ang naging dahilan ng True God Guisha na ipatawag ang lahat ng True God expert ng Skyfeather Island at naging dahilan upang maging ang Skyfeather Island Lord mismo ay magbantay dito. Dahil dito, naging interesado silang lahat sa pagkakakilanlan ni Zhao Fang. Zhao Fang, bakit ka lumabas? Ang True God Skyfire ng Blazing Fire Golden Ship Race ay nagpakita ng bahagyang pag-aalala sa kanyang mukha. Mayroong halos 20 eksperto sa True God dito, kabilang ang Rank 3 True God Guisha at ang Rank 4 True God Skyfeather Island Lord. Gaano man kalaki ang potensyal ni Zhao Fang, 4 na buwan lang ang lumipas. Walang paraan para labanan niya ang mga taong ito. Isang beses lang kailangan ng True God Guisha na hamampas para mahuli ng buhay si Zhao Fang. Zhao Fang. Sinukat ng nagyayelong mga mata ng Skyfeather Island Lord ang lalaking may gintong buhok na ito. Ang katotohanan na nagawa niyang patayin ang True God Gili ay patunay na ang taong ito ay sobrang talino, higit pa kay Shi Fang. Bukod dito, ang biglaang hitsura at nakaka-relax na ekspresyon ng taong ito ay nagparamdam sa Skyfeather Island Lord na parang wala sa mga ito ang totoo. Bigla naman siyang ngumisi. Napagtanto niya na si Zhao Fang ay lumulutang sa hangin. Kailangang malaman na naglatag sila ng space ceiling array sa lugar na ito, na nagselyado sa paglipad at paggamit ng spatial energy. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Zhao Fang ay lumulutang sa gitna ng space ceiling array. Paano ito naging posible? Ang susunod na taong napagtanto na ito ay ang Array Master na naglatag ng array. Siguro iyon ang kayamanan. Ang mga mata ng Skyfeather Island Lord ay nahulog sa madilim na pilak na roba na suot ni Zhao Fang. Naramdaman niya na binalot ng malalim na space intent ang pilak na robe na ito, na tinatakwil ang kapangyarihan ng hanay. Ang kayamanan na ito ay hindi bababa sa isang average na kalidad na divine weapon. Ito ay dapat na kanya. Kayamanan. Napansin din ng ibang True God expert ang dark silver robe na suot ni Zhao Fang. Tanging isang space-type na divine weapon ang maaaring baliwalain ang isang space ceiling array. Boom! Swoosh! Sa isang iglap, ang kapangyarihan ng kaluluwa ng 10 ilang True Gods ay bumagsak kay Zhao Fang. Ang enerhiyang ito ay dumaan, na nagpakawala ng isang pagsabog laban sa kaluluwa. Ang dami ng intent energy na kanilang itinakda sa paggalaw ay sapat na para agad na sirain ang isang 4-star faction. Broom! Umikot ang mga ulap sa paligid ni Zhao Fang, at gumuho ang mga kalapit na bundok. Parang may apocalypse na bumababa. Tumayo si Zhao Fang kung saan siya ay parang isang bundok na hindi natitinag. Ang kalooban ng kanyang kaluluwa ay parang malalim at malawak na karagatan. Sa kanyang Sacred Lightning Body sa Late Stage Level 7, maaari niyang baliwalain ang lahat ng pag-atake ng Rank 2 True Gods at pababa. Ang walang kabuluhang Rank 1 at Rank 2 True Gods na ito ay hindi man lang umaasa na makapinsala sa kanilang mental energy. Ito. Paano? Ang mga True God experts ay natulala.
Kahit na ang kaluluwa ni Zhao Fang ay umabot na sa antas ng isang rank 2 True God, hindi niya posibleng harangin ang mga pag-atake sa isip ng napakaraming True God. Mayroon din kaya siyang divine weapon na maaaring magprotekta sa kanyang kaluluwa. Ang kasakiman ay lumitaw sa kanilang mga mata habang sila ay nakatitig kay Zhao Fang. Nagtagumpay ba si Zhao Fang at naging True God? Nagtataka si True God Skyfire sa gulat. Ang aura ni Zhao Fang ay napakalaki at matatag, malalim at malalim. Natuklasan ng True God Skyfire na imposibleng matukoy ang kanyang cultivation level. Bukod dito, alam ng True God Skyfire ang talento ni Zhao Fang. Kung sinubukan niyang makapasok sa Heavenly Divine Realm, mayroon siyang napakataas na pagkakataon na maabot ang rank 2. Parang medyo tumaas ang lakas mo. Sabi ng True God Guisha, masungit at malamig ang mukha. Kung hindi lumakas si Zhao Fang, halatang hindi siya maglalakas loob na magpakita. Gayunpaman, gaano kalakas ang magagawa ni Zhao Fang sa loob ng 4 na buwan? Kahit na siya ay naging isang True God, hindi siya posibleng maging katapat ng napakaraming True Gods, at maging ang kanyang big brother, ang Sky Feather Island Lord, ay narito. Patayin! Sigaw ni True God Guisha. Lahat ng True God ay tumitig kay Zhao Fang. Nakikita ng lahat na ang Silver Robe ay hindi pangkaraniwan, at narinig din nila na si Zhao Fang ay nagpahayag ng mga divine weapon na napakataas ng kalidad. Ang unang pumatay kay Zhao Fang ay maaaring makakuha ng bahagi ng kanyang mga kayamanan. Sa sandaling ito, lahat sila ay nag-iisip kung paano kukuha ng isang bagay mula sa bangkay ni Zhao Fang. Pagkatapos ng lahat, silang lahat ay mga True God experts na pinilit na magbantay sa lugar na ito sa loob ng 4 na buwan. Talagang hindi sila papayag kung kailangan nilang bumalik na walang dala. Swoosh! 10 True Gods ang sumugod kay Zhao Fang. Isang nakakatakot na pressure ang agad na bumalot sa lahat sa paligid ni Zhao Fang. Boom! Kidlat, apoy, yelo, hangin. Lahat ng uri ng nakakatakot at malawak na enerhiya ay dumagundong patungo kay Zhao Fang. Tila malapit nang malunod si Zhao Fang sa ilalim ng delubyong ito ng mga pag-atake ng True God. Biglang lumitaw ang isang spatial blur sa paligid ni Zhao Fang. Swish! Agad na nawala si Zhao Fang. Ito. Anong nangyayari? Lahat ng nakakita nito ay agad na nagulat at nataranta. Natural na hindi maintindihan ng isang rank 1 True God ang spatial blink. Mag-ingat. Ang True God Guisha biglang may napansin at sumigaw ng babala. Ngunit huli na ang kanyang babala. Swish! Si Zhao Fang ay nagpakita sa likod ng isang rank 1 True God. Swish! Ang pagpapaikot sa Sacred Lightning Body at pag-activate ng Ancient Blood Devil Sun Bloodline, sinuntok ni Zhao Fang. Boom! Bang! Crash! Isang napakalaking butas ang nasuntok sa katawan ng rank 1 True God, at ang kanyang katawan ay nabasa sa dugo. Whoosh! Agad na kumalat sa buong katawan niya ang nagninangas na apoy na kulay dugo. Pagkatapos ng maikling hiyawan, itong rank 1 True God ay patay na sa katawan at kaluluwa. Hiss! Ang lahat ay nahulog sa kamatayan pa rin. Ang mga True God sa paligid ni Zhao Fang ay bamuka ang panga at dilat ang mga mata. Sa isang welga, napatay niya ang isang rank 1 True God nang hindi nakatagpo ng kahit kay titing na pagtutol. Isang lamig ang dumaan sa kanilang lahat. Karamihan sa mga True Gods dito ay rank 1 True Gods lang. Nangangahulugan ito na maaaring patayin sila ni Zhao Fang na kasing dali ng pag-flip ng kanyang palad, sa isang hampas. At ang isang taong makakapagpadala sa rank 1 True Gods sa isang suntok ay hindi mahihirapang mahirap ang rank 2 True Gods. Isang hindi nakikitang takot ang nagsimulang agawin ang mga puso ng mga True God na ito na mababa ang ranggo. Ang taong ito. Ang mga mata ng Sky Feather Island Lord ay naging malungkot, ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Maaari rin niyang patayin ang isang rank 1 True God sa isang strike, ngunit may kakaiba sa kakayahan na ginamit ni Zhao Fang ngayon. Ito ay malinaw na isang kakayahan na magagamit lamang ng isang taong may malakas na space intent. Sabay-sabay na pag-atake. Malamig na utos ng Sky Feather Island Lord. Thwish! Ginamit ng True God Guisha ang kapangyarihan ng kanyang Little World at kinasuhan si Zhao Fang. Kahit na maipakita ni Zhao Fang ang nakakatakot na lakas, tiyak na hindi niya kayang patayin ang isang rank 3 True God. Whoosh! Whoosh!
Whoosh! Ang iba pang mga True God ay walang ibang pagpipilian maliban sa pakikipagtulungan sa True God Buesha. Pagkatapos ng lahat, ang Sky Feather Island Lord ay isang rank 4 True God at kayang durugan sila na parang mga langgam. Walang sino man sa kanila ang nangahas na sumalungat sa kanyang kalooban. Bukod dito, nagkaroon sila ng mas maraming tao. Kung sila ay nagtutulungan at maingat, kung gayon sa tulong ng True God Buesha at ng Sky Feather Island Lord, tiyak na mapapatay nila si Zhao Fang. Masyadong mabagal kayong lahat. Umiling si Zhao Fang. Swish! Sa pagdagsa ng Space Intent, muling naglaho si Zhao Fang. Mag-ingat. Sa sandaling nawala siya, kinabahan ang lahat. Ilang sandali lang ang nakalipas ng isang rank 1 True God ang tinambangan at napatay sa isang welga. Pero kahit nakabantay sila, wala pa rin silang magagawa. Arg! Habang si Zhao Fang ay nagpakita sa likod ng isa pang True God, isa pang malungkot na hiyawan ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ang pangalawang True God ay nahulog. Nagawa ito kaagad, na may isang welga. Naghahanap ka ng kamatayan. Sa malamig na singhot, kumislap ang katawan ng Sky Feather Island Lord, at nagpakita siya sa tabi ni Zhao Fang. Siya at ang True God Buesha at ang iba pa ay tiyak na umatake upang si Zhao Fang ay mapilitang gumamit ng Spatial Blink. Sa sandaling lumitaw si Zhao Fang, tatama ang Sky Feather Island Lord, tiyak na walang matatakbuhan si Zhao Fang. Frigid Ice Underworld Palm. Ang palad ng Sky Feather Island Lord ay nag-concentrate ng napakaraming nagyayelong enerhiya na tila ito ay isang bola ng puting ambon. Boom! Bang! Ang Sky Feather Island Lord ay humampas sa kanyang palad, at isang nagyayelong larawan ng palad na napuno ng malamig at masasamang enerhiya na maaaring makasira sa lahat ng bagay ay lumipad patungo kay Zhao Fang nang may dumadagandong na momentum. Sumali sa labanan ang Sky Feather Island Lord. Napahamak ang batang ito. Tulad ng inaasahan ng isang rank 4 True God. Ang pag-atake na ito ay sapat na upang lipulin ang aking buong lahi. Ang rank 1 at rank 2 True Gods ay natuwa at nasasabik sa tanawing ito. Boom! Ang napakalaking dark gray na palad ay bumagsak sa katawan ni Zhao Fang. Buzz! Swish! Ang dark silver robe ni Zhao Fang ay nagsimulang gumawa ng patong-patong ng spatial blurs. Ang kapangyarihan ng palad ay tila na ililipat sa ibang dimensyon. Tulad ng isang bato na lumulubog sa karagatan, ang kapangyarihan nito ay mabilis na naubos. Boom! Bang! Nang sa wakas ay tumama ang napakahinang Frigid Ice Underworld Palm kay Zhao Fang, maaari lamang itong lumikha ng manipis na piraso ng yelo. Tumayo si Zhao Fang sa kinaroroonan niya na para bang siya ay ganap na hindi nasaktan. Talagang lumabas ang brat na iyon nang hindi nasaktan. Paano ito nangyari? Ang mga True God experts ay natarante sa tanawing ito, ang malalakas na alon ay bumagsak sa kanilang isipan. Si Zhao Fang ay isang quasi-god lamang. Paano magiging ganito kalakas ang isang quasi-god? Paano niya nagawang harangan ang pag-atake ng Sky Feather Island Lord? Paano ito nangyari? Tumitig ang Sky Feather Island Lord sa ganap na pagkabigla. Ang kanyang pag-atake na sinusuportahan ng buong kapangyarihan ng kanyang rank 4 True God cultivation ay hindi nakagawa ng anumang pinsala kay Zhao Fang. Kahit isang rank 4 True God ay hindi makakagawa nito. Siyempre, hindi naniniwala ang Sky Feather Island Lord na nagawa ito sa pamamagitan ng sariling kapangyarihan ni Zhao Fang. Ito ay dahil sa madilim na pilak na damit. Ang robe na iyon ay maaaring maging isang dekalidad na divine rank weapon. Swish! Ang anyo ni Zhao Fang ay naglaho muli. Hindi maganda. Gagamitin niya ang hakbang na ito para patayin ang isa pang True God. Ang Sky Feather Island Lord ay may masamang pagniwi. Kung kahit ang Space Ceiling Array ay hindi mapigilan si Zhao Fang, natural na hindi rin mapipigilan ng kanyang sariling mga diskarte. Bilasan mo at tumakbo. Masyado siyang malakas, lalo na iyong movement technique niya. Ang pagkawala ni Zhao Fang ay agad na nagpasindek sa mga True God. Wala sa kanila ang nakakaalam kung sino ang susunod na lilito sa likod ni Zhao Fang. Sa tuwing kumukurap si Zhao Fang, tila hinuhulaan niya ang pagbagsak ng isa pang True God. Manam. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ng Sky Feather Island Lord ang isang nakatagong spatial ripple sa likod niya. Hindi man lang niya akalain na siya pala ang puntiryahin ni Zhao Fang. Nililigawan mo kamatayan.
Ang Sky Feather Island Lord ay sumimangot habang pinapagana niya ang kanyang divine power. Swish! Ang katawan ni Zhao Fang ay lumabas mula sa likod ng Sky Feather Island Lord. Pumunta ka at mamatay. Napakayabang mo talaga kaya lumitaw sa likod ko. Ang Sky Feather Island Lord ay nagbigay ng masasamang ngiti. Si Zhao Fang ay bihasa lamang sa space intent, na naging imposible para sa sino man na makalapit sa kanya. Ngunit ngayon, lumipat si Zhao Fang sa sarili niyang kusa sa tabi ng Sky Feather Island Lord. Kahit na si Zhao Fang ay may napakataas na antas ng defensive divine weapon sa kanya, ang Sky Feather Island Lord ay lubos na nagtitiwala na kaya niyang patayin si Zhao Fang sa malapitang labanan. Hihihi. Ang mga labi ni Zhao Fang ay pumulupot paitaas habang siya ay umaatres. Kasabay nito, ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nagsimulang magbigay ng nakakatakot na mga alon ng eye intent. God Eye Duplication, Frigid Eyes Underworld Palm. Isang nagyayelong larawan ng palad ang biglang lumitaw, na dumadagandong patungo sa Sky Feather Island Lord na may malamig at malamig na enerhiya na maaaring makasire sa lahat ng bagay. Paano ito nangyari? Lumibot ang mukha ng Sky Feather Island Lord sa gulat habang nagmamadaling i-activate ang kanyang defensive techniques. Boom! Bang! Ang napakalaking palad ng yelo ay bumagsak sa Sky Feather Island Lord. Bang! Thump! Thump! Ang Sky Feather Island Lord ay pinadalang lumipad pabalik at nagawang patatagin ang sarili pagkatapos maglakbay ng medyo malayo. Sa sandaling ito, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng malamig at masasamang hamog, isang malamig na daloy ng dugo ang tumutulo mula sa kanyang mga labi, at ang kanyang mukha ay mapusok. Nakita ito ng lahat ng iba pang True God at nakaramdam sila ng paninigas, ang kanilang mga mukha ay namimilipit sa takot habang nabigo ang kanilang tapang. King of Gods, Kabanata 1209. Pag-atake sa Sky Feather Island Lord. Maging ang Sky Feather Island Lord ay itinulak pabalik ni Zhao Fang, iniwan ang lahat ng iba pang True Gods na natulala at hindi nakapagsalita. Bukod dito, ginamit ni Zhao Fang ang pinakamataas na pamamaraan ng Sky Feather Island Lord. Ito ay naging dahilan upang maikli ang kanilang utak habang pilit nilang intindihin ang nangyari. Kaya, malakas. Nilunok ng True God Skyfire ang kanyang laway, nanginginig ang kanyang katawan. Ang isang tao na hindi pa nakapasok sa kaharian ng mga True God ay nagawang makipagpalitan ng suntok sa isang rank 4 True God. Nagawa ni Zhao Fang na magbago sa napakalaking antas sa loob lamang ng ilang buwan. Paano niya ito nahawakan? Bagamat tuwang-tuwa ang True God Skyfire, medyo nag-aalala pa rin siya. Marami pa ring True Gods ang naruroon, at bukod sa Sky Feather Island Lord, naroon din ang rank 3 True God Buesha. At nag-iisa si Zhao Fang. Sa huli, si Zhao Fang ay hindi pa rin isang rank 4 True God. Ang True God Skyfire ay hindi naniniwala na kayang patayin ni Zhao Fang ang Sky Feather Island Lord. Gayunpaman, hanggat nakaligtas si Zhao Fang, tiyak na malalampasan niya ang Sky Feather Island Lord sa lalong madaling panahon. Brat, ang iyong kamatayan ay hindi maiiwasan. Ang Sky Feather Island Lord ay may yelo at madilim na ekspresyon, ang kanyang dalawang mata ay nagniningning sa isang mabagsik na liwanag. Siya ay isang rank 4 True God, ngunit siya ay nasugatan ng isang palihim na pag-atake mula sa isang quasi-god lamang. Kung hindi niya papatayin si Zhao Fang ngayon, siya ang magiging katatawanan ng lahat ng iba pang True God. Bilang karagdagan, naniniwala pa rin ang Sky Feather Island Lord na ito ay dahil sa robe na suot ni Zhao Fang. Hihihi. Ngumisi si Zhao Fang. Napakataas ng kalidad ng space-time robe. Ang mga pag-atake ng Sky Feather Island Lord ay hindi kayang masugatan si Zhao Fang. Si Zhao Fang ay nagtataglay din ng superior na bilis. Gamit ang space-time robe, siya ay nasa isang hindi magagapi na posisyon. Paano siya pinaplano ng Sky Feather Island Lord na patayin siya? Siyempre, si Zhao Fang ay may lakas lamang ng isang rank 3 True God. Kung hindi niya ginagamit ang kapangyarihan ng space-time robe, hindi mapipigilan ni Zhao Fang ang pag-atake ng maraming True Gods, lalo na ang pakikipaglaban sa Sky Feather Island Lord. Walang sino man sa inyo ang pinapayagang umalis. Papatayin ko ang sino mang sumubok. Malamig na tumahol ang Sky Feather Island Lord sa nakapalibot na True Gods. Masyadong malakas ang mga special na kakayahan ni Zhao Fang. Sa isang tunggalian,
ang Sky Feather Island Lord ay mahihirapang makalapit kay Zhao Fang. Gayunpaman, kung gagawin niyang mga target ang iba para umatake si Zhao Fang, magagamit niya ang sandaling umatake si Zhao Fang para samantalahin ang mga puwang sa depensa ni Zhao Fang. Oo, Island Lord. Alam ng lahat ng True God na tinatrato sila ng Sky Feather Island Lord bilang mga target na sakripisyo, ngunit alam din nila na, kung susubukan nilang tumakas, papatayin sila ng Sky Feather Island Lord. Ang tanging magagawa nila ay ipagdasal na may ibang target si Zhao Fang. Hahaha, totoo naman. Wala sa inyo ang aalis ngayon. Itinaas ni Zhao Fang ang kanyang ulo sa langit at tumawa. Ang problema ng Sky Feather Island Lord ay kailangang malutas. Hindi rin niya kayang hayaang makaalis ng ganoon kadali ang iba pang mga taong ito. Ang ibang mga True God ay hindi maiwasang mapangiti sa mga salita ni Zhao Fang. Napakalakas ng Sky Feather Island Lord na kaya niyang pilitin silang lahat na manatili rito bilang mga target, at si Zhao Fang ay tila may lubos na pagtitiwala sa kanyang kakayahan na panatilihin sila rito sa alinmang paraan. Ang lahat ng mga True God na ito ay parang mga laruan sa mga palad ng dalawang powerhouse na ito. Hanggang sa mamatay ka, natural na hindi sila makakaalis. Ipinakalat ng Sky Feather Island Lord ang kanyang Divine Sense sa buong larangan ng digmaan habang nakatutok ang kanyang mga mata kay Zhao Fang. Ganoon ba? Habang inilalabas ni Zhao Fang ang mga salitang ito, isang spatial blur ang lumitaw sa kanyang katawan. Ang batang ito. Napangisi ang Sky Feather Island Lord sa gulat. Sa tuwing gagamit si Zhao Fang ng spatial blink, magagawa niyang kalkulahin kung saan lilito si Zhao Fang at aatakehin siya. Alam din ito ni Zhao Fang. Ngunit pinili pa rin ni Zhao Fang na gamitin ang spatial blink. Anong uri ng tao ang kusang pumasok sa isang dead end, alam na ito ay isang dead end. Swish! Biglang nawala si Zhao Fang. Doon. Ang Divine Sense ng Sky Feather Island Lord ay may nakapalibot na lugar na ilang dosenang li sa ilalim ng kanyang kontrol, na nagpapahintulot sa kanya na agad na matukoy kung saan lilito si Zhao Fang. Naguguluhan pa rin siya kung bakit pipiliin ni Zhao Fang na sadyang tumapak sa isang bundok kung saan naninirahan ang mga tigre. Ngunit ang Sky Feather Island Lord ay hindi basta-basta makatingin habang pinapatay ni Zhao Fang ang kanyang mga tauhan. Ako ba ang target niya? Ang isang rank 1 True God ay agad na tinamaan ng kawalan ng pag-asa. Isa siyang True God ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. Nagkaroon lang siya ng premonition na baka siya ang susunod na target ni Zhao Fang. Swish! Lumitaw ang katawan ni Zhao Fang sa likod ng True God na ito. Sa susunod na sandali, dumating ang Sky Feather Island Lord at True God Guisha. Ang Sky Feather Island Lord ay may fan na gawa sa Mystic Eye sa kanyang kamay habang ang True God Guisha ay may hawak na Silver Spear na gawa sa buto. Black Ghost Devours the Heavens. Ice Underworld Piercer. Ang dalawang makapangyarihang True Gods ay nag-activate ng kanilang mga divine weapon at ginamit ang kanilang pinakamalakas na pag-atake. Pinilit ng mapanirang enerhiya ang lahat ng nakapalibot na True Gods na umatras sa takot na sila ay masugatan ng mga aftershocks. Ang mga target ng mga pag-ataking ito ay si Zhao Fang at ang True God ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. Zhao Fang, tapos ka na. Ang True God ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay nagbigay ng desperadong ngiti habang sinusumpa niya si Zhao Fang. Hindi binigyang pansin ni Zhao Fang ang True God na ito. Pagtingin sa Sky Feather Island Lord, iwinagayway niya ang Spacetime Robe. Swish! Tatlong malalakas na aura ang biglang lumitaw. Black Hole of Death. Sa sandaling lumitaw si Zhao Wang, ginamit niya ang Staff of Death Curse sa kanyang kamay. Isang baha ng enerhiya ng kamatayan ang dumaan sa lugar, na nabubulok ang lahat ng buhay. Swish! Ang Staff ng Death Curse at ang Eye of Death ay umalangaw-ngaw sa isa't isa, naglabas ng itim na ambon na sumasabog ng masamang enerhiya at layunin. Direktang kinuha ng Black Hole of Death ang pag-atake ng Sky Feather Island Lord. Boom! Ang Black Hole of Death ay sumisipsip sa malakas na strike ng Sky Feather Island Lord. Kasabay nito, kinain ng Death Intent ang lakas ng pag-atake, na mabilis na nagpapahina nito. Maaaring sirain ng Death Intent ang lahat ng bagay sa mundo at ihulog ang mga ito sa kailaliman ng kamatayan. Destruction Dragon Blast. Sky Destroying Sacred Lightning Palm.
Ginamit ni Zhao Fang at ng Black Destruction Serpent Dragon ang pagkakataong ito para salakayin ang Skyfeather Island Lord at True God Buesha. Sword of Piercing Metal. Sa kabilang banda, ginamit ni Zhao Wan ang Eye of Myriad Forms para basagin ang pag-atake ni True God Buesha. Boom! Bang! Crash! Ang lakas ng kanilang mga pag-atake ay tumama sa Skyfeather Island Lord at True God Buesha. May kakampi siya. Medyo haggard ang mukha ng Skyfeather Island Lord. Masyadong makapangyarihan ang death intent ni Zhao Wang, agad na kinain ang ilang libong taon ng kanyang buhay. Sila talaga ang mga kaalyado ni Zhao Fang. Tinakpan ni True God Buesha ang kanyang dibdib, pinatatag ang kanyang mga sugat habang nag-aalinlangan siyang magsalita. Nakita na niya noon si Zhao Wan at ang Black Destruction Serpent Dragon, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Zhao Wan. Napakaraming eksperto. Ang mga True God sa eksena ay natulala din sa lahat ng mga galaw ni Zhao Fang na nakalaan. Spatial Lock Eye. Ginamit ni Zhao Fang ang God's Spiritual Eye, na nagtutuon ng surge ng space intent sa Skyfeather Island Lord. Buzz. Biz. Sa isang iglap, na-lockdown ang isang rehiyon ng espasyo. Ang Skyfeather Island Lord ay hindi na makakagamit ng spatial escape techniques, at maging ang paggamit niya ng space intent ay limitado. Ito ay natural na napansin ng Skyfeather Island Lord ang pagbabago sa rehiyon ng espasyo sa paligid niya. Hindi niya inaasahan na ang sekretong pamamaraan ni Zhao Fang ay mas malakas pa kaysa sa kanyang space ceiling array. Sa wakas ay naunawaan ng Skyfeather Island Lord kung bakit matapang na humakbang si Zhao Fang sa yungib ng tigre. Ang tunay na layunin ni Zhao Fang sa simula ay ang tigre na siyang Skyfeather Island Lord. Kung si Zhao Fang ay kumurap sa likod ng Skyfeather Island Lord, tiyak na magkakaroon ng depensa ang Skyfeather Island Lord. Kaya, sinadyang pinili ni Zhao Fang na kumurap sa likod ng iba pang True God, na inaakit ang Skyfeather Island Lord at True God Buesha na atakehin siya. Paano ito nangyari? Ang Blue-Eyed Ice Wolf True God ay na-freeze sa lugar, isang tulalang tingin sa kanyang mukha. Si Zhao Fang ay lumitaw lamang sa kanyang likuran upang mangakit sa Skyfeather Island Lord at True God Buesha. Ito ay tunay na katawa-tawa. Ang isang makapangyarihang True God na tulad niya ay maaari lamang magsilbi bilang pain sa pagitan ng dalawang makapangyarihang puwersa. Magbantay kayong dalawa. Patayin ang sino mang magtangkang umalis. Inutusan ni Zhao Fang ang Black Destruction Serpent Dragon at Zhao Wan. Patayin. Sina Zhao Fang at Zhao Wang ay dumiretso sa Skyfeather Island Lord. Mawala. Ang Skyfeather Island Lord ay nagmamadaling iwinagayway ang kanyang Mystic Ice Fan, na nagpasigla ng isang malawak na bagyo ng yelo. Nawalan ng lakas ng loob ang Skyfeather Island Lord. Hindi niya inaasahan na ita-target siya ni Zhao Fang. Bukod dito, ang lalaking katabi ni Zhao Fang ay umaapaw sa death energy, at ang kanyang lakas ay abnormal para sa isang quasi-god. Higit sa lahat, kahit ang Skyfeather Island Lord ay nararamdaman ang kakilakilabot na kapangyarihan ng napakaitim na staff sa kanyang kamay. Black Hole of Death. Isinaaktibo ni Zhao Wang ang Eye of Death. Pinatunog ito ng itim na mata sa Staff of Death Curse at nagpaputok ng isa pang ulap ng itim na ambon. Thwish! Nilipol ng itim na ambon ang lahat ng nadaanan nito. Heaven Engulfing Palm. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang space-time intent para ilabas ang isang napakalaking Heaven Engulfing Palm, na nawala sa kawalan at agad na lumitaw at tumama sa Skyfeather Island Lord. Celestial Arctic Shield. Gamit ang isang kaway ng kanyang mga kamay, ang Skyfeather Island Lord ay bumuo ng isang napakalaking kalasag na gawa sa mga ice crystal sa kanyang harapan. Break. Nagpakawala si Zhao Fang ng ilan pang Heaven Engulfing Palms. Boom. Bang. Crash. Ang Level 2 Space Intent, ang buff ng Space-Time Robe, at ang level ng Heaven Engulfing Palm mismo ay gumawa ng nakakatakot na kapangyarihan na agad na bumasag sa depensa ng Skyfeather Island Lord. Boom. Bang. Crash. Ang Skyfeather Island Lord ay walang oras upang umiwas at pinalipad pabalik ng ilang li ng isang Heaven Engulfing Palm, isang daloy ng dugo na lumabas sa kanyang bibig. Touch of Death. Ang Staff of Death Curse ay agad na nagpadala ng hindi mabilang na maliksi na itim na galame. Thwish.
Ang mga galame ng kamatayan na ito ay agad na tinakpan ang kalangitan habang ginagawa nila ang kanilang paraan upang palibutan ang Skyfeather Island Lord. Hindi ako makapaniwala. Ang dalawang ito ay may napakaraming kayamanan. Ang Skyfeather Island Lord ay sumasabog sa galit. Ang spacetime robe na si Zhao Feng ay may suot na hindi kapani-pani, walang depensa at isang malalim na pamamaraan ng paggalaw, at maaari pa itong mabuff spacetime combat skills. At si Zhao Wang, kasama ang Staff of Death Curse, ay may makapangyarihang death intent na maaaring makasire sa lahat ng bagay. Tumakbo. Wala na ang Skyfeather Island Lord na lumaban. Masyadong mabilis si Zhao Feng, masyadong matibay ang kanyang depensa. Imposibleng patayin siya. Samantala, ang divine weapon sa kamay ni Zhao Wang ay masama at nakakatakot. Nagdulot ito ng malaking banta sa kanya. Ngunit dahil hindi siya makagamit ng spatial escape techniques, ang Skyfeather Island Lord ay makakaasa lamang sa kanyang mabigat na divine power para lumipad sa himpapawid. Ang bilis ng isang rank 4 True God ay walang katatawanan. Kung gagawin niya ang lahat sa pagtakas, hindi siya mapapatay ng dalawang quasi-god na ito, gaano man kahanga-hanga ang kanilang mga kakayahan. Ngunit sa sandaling siya ay nagsimulang tumakas, ang espasyo sa harap ng Skyfeather Island Lord ay nagsimulang dumagsa ng malalakas na spatial ripples. Buzz. Bizz. Umikot ang espasyo, at lumabas si Zhao Feng. Ito ay instant movement. Ang Skyfeather Island Lord ay nakakita ng maraming bagay, kaya natural niyang nakilala ang kasanayang ito. Gayunpaman, hindi niya naisip na ang isang maliit na quasi-god tulad ni Zhao Feng ay maaaring gumamit ng instant movement. Gaze of the God Eye. Sa sandaling lumitaw si Zhao Feng, ginamit niya ang Gaze of the God Eye para pigilan ang kaluluwa ng Skyfeather Island Lord. Sa tingin mo ang Eye Bloodline technique na ito ay maaaring sumipsap ng aking kaluluwa? Sumigaw ang Skyfeather Island Lord. Kahit na malakas ang Eye Bloodline technique ni Zhao Feng, masyadong mahina ang soul intent niya. Ang paglipat na ito ay walang epekto sa Skyfeather Island Lord. Ngunit noong naghahanda na ang Skyfeather Island Lord para makalaya, swish! Ang pilak na robe ni Zhao Feng ay lumipad, at lumitaw si Zhao Wang. Gaze of Death. Ginamit ni Zhao Wang ang Eye of Death habang itinuturon din ang Staff of Death Curse sa Skyfeather Island Lord. Bizz. Ang Eye of Death at ang itim na mata sa staff ay parehong gumawa ng isang malakas na death intent na bumaba sa Skyfeather Island Lord. Arg! Tumaas ang hiyawan ng mga multo mula sa Staff of Death Curse. Ito ay curse power. Ang kapangyarihan ng kamatayan at sumpa ay nagsanib sa isang kakilakilabot na kapangyarihan na maaaring gawing alabok ang sinumang nabubuhay na nilalang. Pansamantalang pinigilan ni Zhao Feng ang Skyfeather Island Lord. Ang tunay na hakbang ng pagpatay ay nagmula kay Zhao Wang at sa Staff of Death Curse.